Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Mga kapatid, natitipon tayo ngayon itong Martes sa 25 linggo sa karaniwang panahon. Ating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan. Lalo tigit na ang mga nagpapamisa pasalamat para sa kanilang kaarawan, wedding anniversaries. At gayon din sa mga nagpapasalamat sa mga biyayang kanilang natanggap. At iniling din po natin ang paggabay at patnubay ng Diyos sa mga naglalakbay, nagbabiyahe sa araw na ito. Ladagit na po para sa safe travel ni Doktora Leonor de Guzman at gayon din para sa safety ng ating kuraparoko doon sa Roma at saan man po siya mag-rest and recreation pagkatapos po ng retreat. Panalangin po natin ang kanyang kaligtasan. At gayon din sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay na ating inaalala sa misang ito at ang atin pong mga pansarili at pampamilyang kahilingan at gayon din ang kahilingan ng ating mga taga-subaybay ng ating online mass. Ating itaas sa Diyos ang kanilang mga kahilingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, itinuturing tayo ni Jesus na kanyang ina at mga kapatid kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Araw-araw po tayong sumisimba at araw-araw po tayong nakikinig sa salita niya at tinatanggap sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, naway sa ating pakikinig sa Kanya ay hindi lamang titimo, hindi lamang papasok sa ating tainga, naway ito ay magmabigyang buhay natin at may sa puso't may sa buhay natin ang salita ni Kristo. Aminin muna natin ang mga pagkakamali natin na sa mga pagkakataon na ang salita ng Diyos ay hindi tumimo sa ating puso at sa ating kalooban upang maging marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulam. Ay sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo magsimpo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi
Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ulitin po natin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang pasiyak ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ang buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, Hallelujah. Salita ng pamuhay ng angkop. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ganda umaga. Sa ating ding mga taga-subaybay ng ating Facebook page ng ating parokya, binabati po natin sila ng isang masagana at maalwang buhay.
Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. This is the shortest gospel na ating narinig mula kay San Lucas. Shortest, but there is a deep meaning for us. Nung kami ay kabataan sa amin, ang laging turo sa amin ng aking mga magulang, lahat po ng mga, kahit hindi ka mag-anak namin, ang tawag namin, itatawag namin ay nanay. Hindi po uso sa amin ng tita o tiya. Makasalubong namin, binabati namin ng nanay. Makasalubong namin, binabati namin ng tatay at magmamano. Kaya buong barangay, gayon ang tawag ninyo. Kaya habang palakit kayong palaki, ang iniisip ko, kamag-anak ko pa ba, are? Kasi tawag namin nanay Maski sa kabilang barangay, alam mo naman sa probinsya, hindi man katulad sa city, maraming tao. Kung minsan ay, yun nga, ang iniisip ko, lahat ay kamag-anak, kamag-anakan. Kahit hindi na kaapelido, hindi na kadugo, gayon pa rin ang tawag. Mga kapatid, bakit nga ba tayo nagtatawagang kapatid? Bakit nga ba tayo nagtatawagang brothers and sisters? Di po ba kahit sa kaliit-liitan nating altar nights, pag birthday nila, di po nakalagay sa ating Facebook page ng ating parokya is happy birthday, brother or sister. Yung kaliit-liitan na ining at utoy, tinatawag nating brothers or sister. Dahil sa salitang are na sinasabi ni Jesus, tayo ay magkakapatid sa paglilingkod. Mas lalo tayong magkakapatid kung tayo ay nakinig sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa pagkikinig, kasi okay lang makikinig Ngunit, meron pang kasunod kapag tumupad ka sa iyong pakikinig. Mahirap po kasi kapag pakiniglaang tayo ng pakinig at hindi naman tayo sumunod sa ating pinapakinggan. Kaya kung minsan sa aking mga tropa, hindi man itong mga bugoy ko po, marami din namang mga Coast Guard. Kapag sinasabi kasing I, sir, sa naval term, kung I, sir, ibig sabihin, yes, sir, yes, father. Pero aring aking mga tropa, hindi ako tinawag aring ng father. Nahihiya siguro. Pero kapag magpakilala sila, ay andan po si father. Hindi naman sinasabing si sir. Pagka sinasabing I, yes, kung anong instruction sa'yo, nakukuha mo na, napakinggan mo at alam mo kung paano i-execute ang pagkasabi mo ng I, yes. When you say yes, nakuha ko, napakinggan ko, at gagawin ko kung ano ang instruction sa akin, kung anong order. Lagi pong sinasabing kung anong order sa akin, hindi yung order na mag-order ka doon sa fast food, mag-order ka doon sa tindahan, yung ano iniutos sa iyo. Ganon din ang sinasabi sa atin ni Jesus, ang pagpakinig sa kanyang salita. Aring mabuti, aring ebanghelyong ito ay iba naman ang interpretasyon ng mga ibang sekta at ibang relihiyon. Hindi po sa pananira. Ito lagi ang sinasabi nila. Ay, hindi man ginagalang ni Jesus ang kanyang ina. At marami pala aring kapatid si Jesus. Marami palang anak aring si Maria. Bakit sinasabi din ni dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas ba ang inyong ina at mga kapatid? Ibig nilang makipagkita sa inyo.
Yan po ang laging banat sa atin ng mga ibang mananampalataya. Hindi ginalang ang kanyang ina at hindi, yung sabi nga natin, at marami pa palang anak o kapatid si Jesus. Para sa ating mga Katoliko Kristiyano, wala naman palang kapatid si Jesus. Ang kanyang mga kapatid ay yung kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol na sumunod sa kanya. At tayo bilang kanyang mga tagasunod. Ang tawagan nga po natin ay brothers and sisters. Sana po mga kapatid, sa atin pong araw-araw na pagsisimba, sa atin pong araw-araw na pagkikinig sa salita ng Diyos, ay gawin natin kahit man po mahirap kung minsan ang hamon sa atin ng mabuting balita. At least merong katiting na maisabuhay natin ang mga ito. Nahihirapan man tayo, ngunit hilingin natin sa Diyos ang tulong niya na ating maggampanan ang ating pagiging tagapakinig ng salita ng Diyos. It is not just only by listening, but it is what we call doing. We put into practice what we heard, at anuman po ang ating mga napakinggan ay atin din pong tutuparin at isabuhay. Mga kapatid, ang Eucharistia ang siya nawang ating gabay upang sa pagsimba natin araw-araw ay ang Diyos na ating pinapakinggan, ang kanyang salita, at tayo dadako sa Eucharistia na siyang nagpapalakas sa ating buhay Kristiyano, ang kanyang katawan at dugo na siyang ating pagkaing nagbibigay ng buhay ng hanggan. Nawa, ang mga ito ay magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gagawin natin ngayon ang pag-aalay. Salamat po sa mga nag-donate ng 3 sakong bigas. Salamat po sa inyong kabutihan. Manalangin kaya mga kapatid, upang ang ating paghahain at mga kahilingan ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pagkikinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayin. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kaganang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos na kahit na ikaw ay aming talilikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isang mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsasawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati inabot sa kaniyang mga alagad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinasaluhan namin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga yumao nating mahal sa buhay na ating inaalala sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kaysa ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po niya. Bilang mga magkakapatid,
Tumulog tayo ngayon sa ating Ama sa pamamagitan po ng panalangin tinuro sa atin. Araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang pangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbahagi natin maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis nga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dapat iyo ay tumanggap, ngunit sa salita ay gagaling Ang atin pong second collection
ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating Archdiocese. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalaala at pagbati. Muli, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Binabati natin sa ngalan ng ating parokya at ng ating kuraparoko ng isang maligayang kaarawan ni na Sir Cesar Joseph Barot Jelali, tama ho ba? Makatangay, Dane Shay Erlandez, Lindy May Erlandez, Joseph G. Cleofe, Honorio Malata Jr., Evelyn Garcia Ilagan, Telma Ruliuda, Imam Mendoza, and Carlito Godoy. Binabati po natin ng Happy Fiesta ngayon ang Nuestra Señora de la Merced Paris sa Taysan, Batangas. Atin pong pinapasalamatan ang mga nag-donate ng bigas. Salamat po sa 3 sako, Ma'am Evelyn Garcia Ilagan, Ma'am Telma Roliuda, at si Sir Carlito Godoy, at sa inyong mga pasasalamat po sa inyong kaarawan. At yan po ay marami pong matutuwa. May pang saing na po ang ating mga kaparokyano na kapos sa buhay, at yan po ay pamimigay po natin. Okay po. Sa ngalan po ng ating parokya at ng ating kuraparoko, nagpapasalamat po tayo sa mga nagpapamisa sa oras na ito at sa mga magpapamisa pa po. Patuloy tayong magdidibusyon, lalo tigit na po sa ating mga santo at santa, at ongoing po ang ating pagnunubina para sa kay Santa Teresa at Teresita ng Batang sa Jesus. At pasalamatan po natin ang Facebook Star Senders. Salamat sa inyong suporta. At ang inyong inihulog po na second collection, ang Vianney Auxiliaries Kapamuhay at Kapamuhay members. At din pong in-encourage ang pagbili po ng raffle for a cause. Nariyan na po ang ating grand prize na Toyota Wigo. Huwag niyo na pong patagalin pa at kayo po ay bumili na o mag-recruit pa ng iba pang mga kakilala niyo po na bumili ng ticket. Pasalamatan po natin ang ating Divine Mercy, ang mga narito ngayon, mga nakapula. Salamat po sa inyo. Salamat po sa ating commentator kay Tita Aida. Salamat po sa ating lectors, ating minister, altar knight, ating collector, ating choir, ating organist, ating sukom nga si Antilet, tsaka si Ma'am Ridge Ilagan. Hindi ko alam kung may kasama silang youth. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa oras na ito. Sige po, at alas 7
yes na po. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kitaglay ang pag-ibig at pagkapayapaan ng Panginoon na ating tamasahin. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan sa araw na ito.